Happy farming. So, dito nang gagaling yung aming mga planting materials na ginagawa at ganito niya pinoproseso kung paano gumawa ng ating planting materials ng ating lakatan. So, ito yung mga pinagputulan niya, bali wala na siya. At ayan yung ginagawa ni Orlan. Ayan. So, binabaak niya yung mga corm, then nililinis, saka natin na pinapatubo dun sa ating nursery. Ayan. Ganito lang yung proseso. Kaya mas mabilis tayong makapagparami ng ating mga planting materials dahil meron na tayong mga mother plant. So dyan sa mga tanim natin yan, dyan tayo kumukuha ng ating mga planting materials. Ibinidyo ko lang ito for the purpose na makita natin kung paano gawin yung ating banana corm. Hinahati-hati lang niya. Then ihahanay natin doon sa nursery. Hintay natin na sumupling para makita natin at pwede nang gamitin na planting material. Ayan, para mas malinaw, kitang-kita nyo kung paano gawin. So kung may nakita siyang mga ganon, hindi muna niya pinapatuloy. Ayan, tutuloy na siya, pero hindi muna niya pinapatuloy yan para maganda yung pagkakasabay-sabay ng ating pagpapatubo dun sa nursery. Pinuputo lang niya, then yung matitira na bungo o banana corm, hinahati niya yan. Yan, hinahati na yan, minsan dalawa, minsan apat, minsan tatlo, conforme sa laki ng banana corm na makukuha natin. Yan, tulad yan, tatlo yung nakuha doon sa isang corm. So yan, pakita ko sa inyo yung ating mga mother corm mamaya, then diretso tayo sa ating yun lang, maraming salamat and happy farming! So ayan yung ating kinukunan ng ating mga planting materials. Maganda na yung ating tanim na lakatan, 5 months old na siya. Ito yung ginagawa nating mother tree sa ngayon, parang sa ganun makapagparami tayo ng seedlings. Dito namin kinukuha. Pakita ko sa inyo kung paano magkuha si Orlan. So ayan, dito kami nakuha ng aming mga ginagamit na planting materials sa ating mother tree ng ating banana. Ayan, mga nakuna na yan. Kasi mas maganda naman na nababawasan natin yung mga followers, parang sa ganun mas mag-concentrate dun sa ating mother tree ng lakatan yung ating ibinibigay na fertilizer. So ayan yan yung nakuha niya na corm, dadalhin sa nursery para patubuin. Ayan, imagine ganyan kagaganda yung mga kinukuha natin. At ang ginagawa namin para malinis yung ating saging, binabawasan natin po, pinapatay natin yung ating followers. Pinapatay muna para hindi muna siya pinapatuloy. So ayan, dilipat siya sa kabila. So pag ganyan, pinapatay muna namin. Kasi para tumaba yung ating puno. Dikit kasi sa kanyang puno para hindi masugatan yung ating mother tree. Yung dito daw may mas makukuha kami na planting materials o followers. So ayan. Yung medyo dikit pa yung ating seedlings. Sa totoo lang, yung iba hindi pa kumukuha minsan ng mga gantong followers dahil medyo dikit pa doon sa puno. Pero dahil sa kailangan namin ng planting materials, napilitan kami nakuhanin dahil meron na kaming nakaredy na tataniman para after a month ay makapag-produce kami ng 1,000 na ating banana seedlings. Ayan. Okay lang naman na yung iba, metayin muna yung ating mga followers na yon para mag-concentrate yung kanyang matatanggap na mga nutrients dun sa ating mother tree. Kaya ang ginagawa, ayan, pinuputol muna yan, nililinis muna. Then after na malinis nito, ipe-fertilize na namin siya. So yun lang, ginagawa namin sa Senior Valentin Integrated Farm. So patuloy lang kami sa paggawa dito sa bukid.
para nang sa ganun maasikaso natin yung ating sagingan. Maraming salamat and happy farming. Puntahan natin yung ating bagong kuha na banana corm na patutubuin natin dito sa ating nursery. So tingnan natin yung ginagawa ni Romel. So ayan yung mga banana corm na binakbak, then ihahanay namin dito. Ganito yung protocol na ginagawa. After na makakuha tayo ng banana corm dun sa field, ibinababad muna natin sa solution na merong insecticide and then fungicide para ma-sure natin na walang peste na dumapo dun sa ating planting materials para makapag-produce tayo ng good quality planting materials. So yun lang yung aming ginagawa. Ang ginamit nga pala namin dito sa aming solution na fungicide ay yung Nordox. Nordox ang brand. So ayan, binababad niya, then saka namin ihahanay mamaya. Ganito lang kasimple ang paggagawa ng ating planting materials. Ang dapat lang unang-una meron ka ng nursery. Siyempre ay meron ka na rin dapat na taniman. So marami to. Ilan Romel kaya ito Romel? 600. Oh, so nasa 600 na. Pero meron pang kukunin? Meron pang dalawa pang sako. So mga dalawang sako. Kaya nating makapaglagay ng ng 1,000? Kaya, marami pa kasing hinuhukayin. Hindi naman ibig sabihin at tumubo ay ibig sabihin talagang kukunin na natin para itanim. Ang ginagawa namin, pinipilian pa rin namin siya. Nagkakald kami ng seedlings. Pag hindi maganda yung quality ng ating seedlings na na-produce, so hindi namin siya kinukuha. Ito nga pala yung seedlings namin. Naka 2 weeks na siya. Ayan, meron na siyang mga ilan na sibol. So ganyan yung protocol na ginagawa namin dito sa Senior Valentin Integrated Farm. So ang ginamit lang namin dito na soil media o parang patubuan ng ating mga banana corm na yan ay yung kusot ng nyog. Kusot ng pinaglagarian ng nyog o kaya kusot ng kahoy. Pero itong ginamit namin dito, kusot na pinaglagarian ng nyog na medyo matagal-tagal na siguro mga 3 weeks to 1 month na to, na para medyo mabulok na siya. Then hinaluan lang namin ng ating garden soil, pero mas marami yung ating ginamit na kusot ng nyog, yung pinaglagarian, 2 noon, then isang sako na garden soil at isang sako ng ating ginamit na ipa ng palay. Pero hindi na to yung nuling na ipa ng palay, ito lang ay yung mismong ipa ng palay, para sa ganun ay maging buwaghag yung lupa, mas madali siyang ma-penetrate ng mga ugat, and then nag-hold ng water para dun sa ating mga moisture. Dapat araw-araw ay didiligin natin siya, araw-araw halos ay basa siya, pero mas sure lang natin na meron tayong ginagamit na nag-hold ng moisture para sapat ng pampatubo ng ating mga banana suckers o itong planting materials na ginagawa natin. Papakita ko sa inyo yung paghahani na ginagawa, then mamaya itong planting medyang ito yung pantatabo natin. So tingnan natin siya. So after natin na maibatad dun sa solution na may fungicide at insecticide para masigurado natin yung protection dun sa ating banana corm na to na free from any pest and disease. Kaya ganito naman yung sistemang ginagawa. Inihahanay, then tatabunan natin ang ating soil media. So ganun lang, tuloy-tuloy lang kami sa paghahanay dito sa Senior Valentin Integrated Farm ng ating mga banana corm. Tulungan ko siya. Kung tutuusin, mabilis lang magparami ng ating mga planting materials pag meron ka ng mother tree o kukunan ng similya ng ating lakatan. Siyempre, ang unang consideration na ginagawa natin, dapat ay yung ating mother tree o mother plant ay malusog. And then wala siyang banta ng pest and disease, walang symptoms, para siya ay kunan natin ang ating mga ginagawang planting materials. So ganito lang naman yon, kasimple. Kailangan lang ng kaunting sipag.
Ang pinakasekreto lang natin sa buhay, siyempre kailangan may konti tayong sipag, kailangan nating magsumikap para hindi tayo mawalan ng pagkain sa mesa. Gayon na rin ang pagpapaaral sa ating mga anak. Kung titingnan natin, madali ang isang farmer kung may diskarte ka lang at kung may sipag ka lang. Number 1 kasi hindi pwedeng puro diskarte lang. Ang kailangan ay masipag ka talaga. So yun lang, maraming salamat and happy farming. Dun sa gusto na maka-avail ng ating good quality planting materials, after a month, makakapag-produce na tayo. At sa gusto at mga kaibigan natin dyan, PM lang kayo sa Happy Farming page o kaya ay sa Senior Valentin Integrated Farm page para mabahagi na namin kayo ng ating pinudos na quality planting materials. So ayun, si Kuya Orlan, tuloy lang siya sa paggagawa, pag-aasikaso dito sa ating sagingan dahil mag-i-start na kami ng pag-fertilize. Yun lang, maraming salamat and happy farming!